Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Pagkain po natin ang salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, medyo masarap-sarap itong pagsasalu-saluhan po natin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, kakain tayo ngayon. Kakain tayo ngayon ng salita ng Diyos. Maraming pong tao pinanghihinaan, pinalulugmok, walang pag-asa. Pero once they receive the Word of God, they are being empowered. They are being healed and restored. Palakpakan po natin ang Panginoon. Have you read in Scripture that God is commanding us to be strong? Nabasa niyo po ba sa Bible na ang Diyos ay inuutusan po tayong maging matatag? Pakisabi nga sa katabi mo, be strong. God is commanding us to be strong. Inuutusan po tayong lahat ng Panginoon na magpakatatag. He wants us to be bold and courageous. He doesn't want us to be discouraged or helpless. Ayaw ng Panginoon na panghinaan ka. Titigan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ayaw ng Diyos panghinaan ka. Ayaw ng Diyos manlumo ka. Come on, say it from your heart. Kasi hindi lang ako nagpipreach dito, nagpipreach ka dyan sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, ayaw ng Panginoon, mawalan ka ng pag-asa. Ayaw ng Panginoon na sumuko ka, kapatid. Ayaw ng Panginoon na tumalikod ka, bumitaw ka. Kahit napapakanta ka na ng gusto ko nang bumitaw. Pakisabi sa katabi mo, God wants you to be strong. The question is, why God commanded us to be strong? Why God commanded you and me to be strong? Bakit kaya? Bakit kaya inutusan tayo ng Panginoon na magpakatatag ka, anak? Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Bakit kaya? Di ba para bang ang hirap gawin yon? Lalo-lalo na kapag nanghihina ka na. Di ba para bang ang hirap gawin yon kapag patong-patong na yung mga problema natin? Lalo-lalo kapag iniwan ka ng mahal mo. Pakisabi po, ouch! Diba? Ang hirap, no? Sabihin sa'yo, magpakatatag ka. Kaya mo yan, makaka-move on ka rin. Bakit kaya inutusan tayo ng Panginoon na maging matatag? Ang hirap. Honestly po, para bang ang hirap. Lalo-lalo na kapag ikaw yung nabudol, na-scam, niloko, iniwan, pinagpalit. Amen? But God has a reason kung bakit niya tayo inutusan. Pakisabi sa katabi mo, upo muna tayo. Come on, let's take a seat. Umupo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pakisigaw po, Joshua chapter 1, verse 9. Pakibasa po ng malakas. Ano po ang sabi ng Biblia sa Joshua 1:9? Be strong and courageous. Ano po nakikita natin sa picture? Mountain. This mountain pertains to our problems. Kung kakamustahin ka namin, how do you describe your mountain? Kung i-describe mo yung problema mo na parang bundok, paano mo kaya ito i-describe? Maputik? Sino dito yung kanyang mountain ngayon na kanyang tinatahak medyo maputik, mabato, mainit, mossy forest? Di po ba? 9/9?
Sabi po nung mga katulad ni Ate Chris na mountaineer, technical. Medyo technical yan. Kinakailangan ng skill, kinakailangan ng diskarte, kinakailangan ng stamina, kinakailangan ng husay. Kamustahin mo yung katabi mo ngayon? Kamusta yung problema mo? Kung ang problema mo ay parang bundok, anong klaseng bundok yan? Mataas? Matarik? Well, tandaan mo, there is no mountain too big. God cannot solve it. Gaano man kalaki yung problema natin, mas mataas man yan sa Mount Apo, mas mataas man yan sa Mount Everest, tandaan mo, mas malaki ang ating Diyos. Mas makapangyarihan ang ating Diyos. He is bigger than our problems. Kung nananalig ka dito, gusto kong palakpakan mo lang si Lord at purihin mo siya habang nararamdaman mo, nararanasan mo ang kanyang makapangyarihang presensya. Hallelujah! Yung laki ng kinakaharap mo na mountain of trials ay nagpapakita ito, kapatid kaibigan, ng kalakasan. Nagpapakita ito kung gaano ka kalakas. Kung sinasabi mo ngayon, Pastor, ang laki ng problema ko. Parang bundok, napakalaki, napakataas, napakatarik. Kung gaano kalaki yung problema mo, yan po ay nagpapakita how strong you are. Pakisabi sa katabi mo, malakas ka, kapatid. Maniwala ka. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yan kung hindi mo kaya. Can we say amen to that? Joshua chapter 1 verse 9, basahin po natin yung buo. At ang tanong ko po dyan, anong line, anong mga words, yung parang gustong-gusto mo dyan sa Joshua chapter 1 verse 9? Tatanungin ko kayo mamaya. So basahin po natin, tingnan nyo po kung ano po yung sinabi ng Panginoon dyan na parang gustong-gusto nyo. Basahin natin ng malakas, 1, 2, 3, go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang sabi ng Panginoon sa Tagalog, hindi ba inutusan ko kayo? Hindi ba sinasabihan ko kayo palagi? Maging matatag kayo. Lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat ako ang Diyos na sa inyo saan man kayo pumunta. Ephesians chapter 6 verse 10 tells us, ano pong sabi diyan? Be strong in the Lord, in His mighty power. Pakisabi po, power! Power. Isa pa po, malakas, power! Power. Ang sabi po ng salita ng Diyos, be strong in the Lord. Ano po ibig sabihin niyan? Be strong for the Lord. Marami kasing tao, malakas ang loob nila, matatag sila, matapang sila, pero hindi para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin na maging matatag ka, maging matapang ka, manindigan ka para sa Panginoon. Hindi yung ang nakululungkot sa mga taong taga-sanlibutan, malakas ang loob nila mag-violate, sumuway sa mga commandments ng Panginoon, sumuway sa mga salita ng Diyos. Alam mo, kapag wala sa iyo ang Holy Spirit, para bang wala kang takot sumuway sa mga palatuntunan, sa mga aral, sa mga salita ng Diyos. At naranasan natin ito. Sino po nakaranas ng ganyan? Ako, aaminin ko po, nung wala ang Panginoon sa buhay ko, wala po akong takot na i-violate, i-break, no po, yung mga salita ng Panginoon. Pero kapag na kay Lord ka na, taas nga ang kamay ng nasa Panginoon. Dalawang kamay, yes. If you are already in the Lord, and the Holy Spirit is in you, you have a conviction.
You have a conviction to obey His words. Amen. Kaya kung magpapakatapang ka, pwede ba magpakatapang ka para sa Panginoon? Amen. Hindi yung nakikipag-away ka sa social media, hindi yung nakikipag-away ka sa mga tao, hindi po ganon. Ang tapang natin para sa Panginoon. Matapang tayo sa mga pagsubok, matapang at matatag tayo sa ating mga kinakaharap na mga suliranin na parang mga bundok na inihaharap sa atin. Ito po ay napagtatagumpayan natin dahil sa Panginoon. Can we say amen to that? Amen. Tandaan po natin, apart from the Lord, we are weak and powerless. Kung wala ang Panginoon sa atin, mahina tayo. Sino po pwedeng magsabi na nasa Kanya ang Panginoon? Pakisabi nga ng mula sa puso mo, sa katabi mo, please, say to your seatmate, the Lord is in you. The Lord is for you. He will never leave you nor forsake you. At dahil kasama mo ang Panginoon, malakas ka. Mas malakas ka ngayon. Mas matatag ka ngayon. Amen. Kaya pakipisil yung katabi mo, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Hallelujah. Now, sagutin na po natin, why God commanded us to be strong. Hindi pa natin sinasagot yan eh. Inuutusan tayo ng Panginoon na maging matatag. Sagutin na ho natin. Huwag na ho natin yung patagalin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Tama? Bakit nga ba tayo inutusan ng Panginoon na maging strong? Alam niyo ba kung bakit? Number 1 po, dahil God created us, God made us to be strong. Yun ho pala ang dahilan. Hindi pala niya tayo pinagagawa ng isang bagay na hindi natin kaya. Hindi siya yung magulang na parang walang puso sa anak. Hindi niya tayo tinotorture, hindi niya tayo pinapahirapan. Kaya pag hindi mo inaral ang salita ng Diyos, parang mamimisinterpret mo yung salita ng Panginoon. Lord, niloko na nga ako eh. Lord, pinabayaan nila ako. Lord, iniwan nila ako. Lord, ang dami kong problema. Ngayon, sasabihin mo kung maging matatag. Kaya ka pala, inuutosan ng Diyos na maging matatag. Kasi nilikha ka niyang malakas. Nilikha ka niyang matatag. At kung naniniwala po kayo dito at nararamdaman niyo ito, palakpakan natin si Lord. Purihin natin ang Panginoon because He made us to be strong. He made us to have the courage. He made us to be courageous. Pakisabi nga sa sarili mo, matatag ako. Malakas ako. Hindi lang po tayo nilikha ng Diyos na may reasoning. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos na nakakapag-communicate. Hindi lang tayo nilikha ng ating Creator, ng ating Maker na tayo ay nakakapagsalita, nagmamahal. Sino dito nagmamahal? Sino dito masarap magmahal? Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para magmahal. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para tumanggap ng pagmamahal. Nilikha po tayo ng Diyos. Dinisign niya tayo yung DNA ng ating pananampalataya. Nilikha niya tayong matatag. Pakisabi ng malakas sa katabi mo, matatag tayo kapatid. Matatag tayo. Malakas tayo dahil sa Panginoon. Iniligay ng Panginoon sa atin yung kalakasan, hindi kahinaan. Iniligay ng Panginoon sa atin yung tapang, hindi katuwagan. Iniligay ng Panginoon sa atin yung tatag. Pakisigaw nga po, tatag! Hindi yung karupukan. Say hallelujah! Hallelujah! Praise God. Ipuprove po natin ito sa Scripture. Ipuprove natin sa Scripture. Genesis chapter 1, verse 27, ang sabi doon,
We are created according to His image. Ang sabi ng Bible, nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo ayon sa Kanyang, pakisabi po, wangis. When God created us, we were created according to His likeness, according to His image. At ang Diyos po natin, He is all-powerful. Siya'y makapangyarihang Diyos. Kaya taglay po natin yung kalakasan ng Panginoon. Taglay mo, kapatid. Taglay natin, kapatid, yung kalakasan po ng mental, ng emosyonal, kalakasang pisikal. Malakas po tayo, maniwala ka. Amen. But because of our sins, we were separated from the Lord. We were separated from God because of our sins. Doon po pumasok yung panghihina. Yun po ang dahilan. Nung tayo po ay nawalay sa Panginoon, doon tayo pinanghinaan. But when we are united in Christ, sino po dito nakipag-isa sa Panginoon? Tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba natin sabihin na malakas? Amen! But when we are united to Christ, we have a new life. Bagong buhay. Pakisigaw po, bagong buhay. 2 Corinthians 5:17 tells us, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Sa Tagalog, ang sabi po doon, kaya't ang sinuman sa Kanya ay makipag-isa. Wala na ang dating buhay. Bagkus siya'y bago na. Bagong buhay na tayo. Pakitapik nga ng malakas yung katabi mo, yung magigising ha. Bagong buhay na tayo. Patulugin mo. Mas malakas yan. Bagong buhay na tayo, kapatid. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nung tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, nagkaroon po ng restoration of strength through the power of the Holy Spirit. Nagkaroon tayo ng kalakasan. Noon, kapag may pagsubok po tayo, ang bilis po nating ma-stress. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka mukhang stress. Pero noon, nung wala ka sa Panginoon, nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, sino dito? Grabe po yung stress. Di ba ganyan tayo? Hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, wala tayong gana. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay. Noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, kapag may problema tayo, grabe tayo mag-worry. Warrior tayo, warrior. Pero ngayon, warrior. Sabihin mo sa katabi mo, ano ka? Warrior o warrior? Kung nasa Panginoon ka, dapat warrior ka, dapat palaban ka. Amen. Dapat matapang ka. Matatag ka. Dati po, nung wala sa atin ang Panginoon, pag may problema po tayo, tumatakbo tayo sa bisyo. Ako po, ganyan ako eh. Tumatakbo tayo sa bisyo. Sino po dati dito may mga bisyo? Di ba? Tumatakbo tayo sa alak, sa drugs. Tumatakbo tayo sa kung ano-anong mga bisyo. Kasi gusto natin ng comfort, panandali ang aliw. Pero pag wala na yung tama, ayun, mararamdaman mo na naman yung problema. Yung mga bisyo na yan, pinapamanhid lang yung pakiramdam natin. Pero pagkatapos yung tama, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, wala kang tama. Pag wala nang tama yung drugs, wala nang tama yung alcohol,
mararamdaman mo na naman yung problema. Dati noon, pang may problema po tayo, nade-depress po tayo. Kinakain po tayo ng anxiety. Nagbabad mouthing tayo. Alam niyo ibig sabihin ng bad mouthing? Kung ano-anong lumalabas sa bibig natin. Puro toxic, puro negative, puro curses. But thank God, Christ is in us. Nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon na tagapagligtas, nanahan sa atin ang banal na Espiritu. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Itong buhay na dating mahina, itong buhay na dating marupok, itong buhay na dating walang lakas, ibinalik ng Panginoon yung kalakasan na galing sa banal na Espiritu. Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Wow! Napaka-strong niya, di ba? Ang dami niyang pinagdaanan, pero kinaya niya lahat. Ang dami niyang problema, ang dami niyang bundok na inakyat. Maraming unos, maraming nangyari, pero nananatili siya sa presensya ng Panginoon, sa lilim, sa presence ni Lord. Hallelujah. Dati noon, pag may problema tayo, wala tayong gana. Sino dati noon? Pag may problema, walang ganang kumain. Pero ngayon, kahit may problema, ganado. Dati noon, pag may problema tayo, mapili tayo sa ulam. Ngayon na nasa Panginoon tayo, kahit anong ulam. Lahat ng ulam, favorite. Sabi sa akin na mga kasama ko sa bahay, ganado ka kumain. Sabi ko sa kanila, favorite ko kasi lahat ng ulam. Ang ibig ko lang sabihin, pag nasa Panginoon ka, hindi mo wino-worry, hindi mo iniisip yung mga problema na yan. Ganado kang matulog, ganado kang mag-ayos sa sarili mo, ganado kang magtrabaho, maglinis ng bahay, ganado kang magpuri sa Panginoon, ganado kang magpasalamat sa Diyos, ganado ka! Magtaas ng kamay. Pwede po ba natin itaas ang mga kamay na yan at ipalakpak sa Panginoon? Ganado kang pumalakpak. Ganado kang sumigaw ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Sigawan mo yung katabi mo ng papuri. Sabi mo sa kanya, Hallelujah! Sagutin mo, Praise the Lord! Ganado kang magpuri, ganado kang mag-worship, ganado kang sumayaw at maglingkod sa Panginoon because of the Lord. May bagong buhay tayo dahil sa Panginoon. May bagong kalakasan. May bagong perspective. Pakisabi po, perspective. Dahil sa Panginoon, may bago tayong pananaw. Iba na tayo mag-isip ngayon. Noon dati, ang dumi natin mag-isip. Marumi tayong mag-isip sa kapwa. Pero ngayon, bago na yung pag-iisip natin. Binago na ni Jesus ng kanyang mga salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung way of thinking natin, yung perception natin. Iba na ngayon yung nakikita natin. Yung dati, ang pangit ng tingin natin ngayon, maganda na. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Yung dati, ang dilim-dilim nung nakikita natin ngayon, liwanag ang nakikita natin. Yung dati, ang nakikita natin, parang kawalan ng pag-asa, ngayon nakikita natin, pakisabi nga sa katabi mo, malaki pa pag-asa mo. Malaki pa pag-asa mo. Yan yung nakikita mo sa Kanya. Yan yung nakikita mo sa sitwasyon. Unang Korinto 10:13, pakibasa po ng malakas. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng tao. Ano ibig sabihin ng lahat ng tao? Mayaman? Mahirap? Sikat?
Simpleng tao? Lahat ng tao nakakaranas niyan. Ano pa po ang sabi? Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukan ang higit sa inyong makakaya. Ito na ngayon yung perspective natin. Ito na ngayon yung bagong pananaw natin. Na kapag may suliranin tayo, may unos tayo, may life challenge tayo, kapag tayo ngayon nasa spiritual battle, iba na nakikita mo, kapatid. Ang nakikita mo, pagsubok to. Pag sinabing pagsubok, pag naipasa mo yan, may reward yan. Dati ang nakikita mo, problema na naman. Ang daming problema. Patong-patong na. Pero ngayon, pag may na-encounter kang life challenge, ang tingin mo na dyan, ano tingin mo dyan? Pagsubok. Test of faith. Ang nakikita mo dyan, ay hindi ito ipapahintulot ng Diyos kung hindi ko kaya. Kaya nangyari ito, kaya ko to. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kinaya ko, kakayanin mo rin. Kinaya ko, kakayanin mo rin. Ang nakikita mo ngayon, sabi dito, tapat ang Diyos. Tapat ang Panginoon. Hindi siya magpapabaya. Ano man ang nawala sa iyo, ibabalik ng Panginoon. Nang higit pa dyan. Ano man ang nawala sa iyo, pastor, iniwan ako ng girlfriend ko. Ex ko na ngayon, huwag kang mag-alala. Kung kalooban ng Diyos, kung siya ay para talaga sa iyo, babalik yan ng Panginoon. Kung hindi binalik, huwag kang mag-alala pa rin. Meron plano ang Diyos sa buhay mo. Maaring iba ang mapapangasawa mo, o maaring tinawag ka ng Panginoon maging single till rapture para makapaglaan ka ng paglilingkod sa Panginoon. Amen! God has a purpose, God has a reason in everything that we are experiencing or encountering. Hallelujah. Dati po, ang nakikita natin, yung natapon. Pero ngayon, ang nakikita na natin, yung natira. Amen? Nasakyan po natin, nagets natin. Dati noon, masyado tayong conscious, masyado tayong focus. Uy, natapon! Sayang! Ngayon, dahil may bago kang perspective, say amen. Ang nakikita mo ngayon, salamat sa Diyos, may natira. Dati po, ang nakikita po natin yung iniwan ako Iniwan ako nga. Ngayon, ang nakikita mo, salamat sa Diyos, may mga taong nananatili sa akin sa panahon na ako'y mahina, sa panahon na hindi ko na kaya. At maaaring yan ang pamilya mo, ang mama mo, ang papa mo, maaaring yan mga kapatid mo, maaaring yan yung asawa mo, na kahit lagi mong inaaway, pero kahit kailan, hindi kanya iniiwan, o maaaring mga kapatiran. Pakisabi sa katabi mo, hindi ko na iniisip kung sino yung mga umiwan sa akin. Ang nakikita ko ngayon, ikaw, nakasama ko ngayon hanggang dulo. Palakpakan natin ang Panginoon. Dati po, ang nakikita po natin, yung mga bagay na nawala sa atin. Ngayon, ang nakikita natin, yung mga bagay na pwedeng ipalit ng Diyos sa mga bagay na nawala sa atin. Amen. Dati, masyado tayong tuon, masyado tayong focus, masyado tayong conscious. Ay, nawala sa akin ito. Nalugi ako dito. Malaking halaga nawala sa akin. Malaking pera ang nawala sa akin. Niloko ko, iniskam ako, Pero ngayon, nakikita mo kung gaano kalaki yung nawala sa akin. Higit pa dito ang ibabalik ng aking Diyos na sumasama sa akin kahit saan man ako pumunta. Hallelujah! Nawalan ako ng trabaho. Higit
na trabaho ibibigay sa akin ng Diyos dito. Nalugi ako sa negosyo, higit yung negosyo na muling ibibigay sa akin ng Panginoon dito. Amen! Ano man ang bagay na wala sa iyo, ang nakikita mo, yung pwedeng ibalik ng Panginoon. Ganun ka kalakas, ganun ka katindi dahil sa Panginoon. Palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang tanong po sa hapong ito, do you want to be strong? Do you really want to be strong? Sino dito gustong maging malakas talaga? Taas yung kamay yung nakaganito. I want to be strong for the Lord. Gusto ko maging matatag. Gusto ko maging malakas palagi, Panginoon. Well, the Bible is very clear kung anong dapat natin gawin for us to be strong. Kung gusto mo maging matatag, nasabi na natin, nagbalik loob ka sa Panginoon, you are now united to Christ. Christ is in you. Nasa iyo ang banal na spirito. Pero dagdagan pa natin, kung gusto mong maging matatag, speak His words. Speak His promises. Speak His name. Ano ibig sabihin ng speak? Declaration. Confession. There is power in confession. What you confess, you are going to possess. Kung ano yung sinasabi mo, aba, mangyayari yan sa'yo. Nasusundan. Huwag na huwag ka laging magsasalita ng mga pangit, negative. Huwag mo sasabihin yan. As Christian, as a child of God, you have the Holy Spirit. And God has given us the authority to speak His word, to speak His promises, to speak His name. Because there is power in the name of Jesus. Habang sinasabi mo ang pangalan ng Panginoon, habang sinasabi mo ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako niya, nagkakaroon po yan ng manifestation. Nagkakaroon yan ng buhay. Kasi kung ano yung sinasabi mo palagi, mangyayari yan. Kaya wag mong sabihin na, wag mong laging sasabihin, wag mong laging ipopost yung mahirap ako, ay lalo kang maghihirap. Kawawa ako, ay lalo kang magiging kawawa. Kakawawain ka talaga ng kaaway. Amen? Ang sabi ng Joel chapter 3, verse 10, let the weak say, I am strong. Sabi yung daw mga mahina, dapat ang sinasabi niya, I am strong, I am strong. May power pala yun. Hindi pwedeng, pag nangihina ka daw, yun ang sasabihin mo, mahina ako dyan. May kakilala kami, lagi niyang sinasabing mahina siya sa ganitong temptation, mahina siya sa ganitong tukso, lagi niyang binabanggit na, pastor, yan yung kahinaan ko. Alam niyo nangyari? Isang araw po, nahulog po siya sa temptation na kinakatakutan niya na lagi niyang sinasabi. Nakuha niyo? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay mahina, huwag mo sabihin mahina ka. Sabihin mo malakas ka. Kapag ikaw ay naghihirap, huwag mo na sabihin mahirap ka. Tapos ipopost mo pa. Pag pinost mo pa yan, pagchichismisan ka pa. Ay, naghihirap na daw si ganito, si ganyan. Kundi ang sabihin mo, kung ikaw ay naghihirap, sabihin mo, I am blessed. Let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of the Lord. Ang sabi po, do not magnify the words of the devil in your life. Ano man ang ginagawa ng dyablo sa buhay mo, huwag mo nang i-magnify. Huwag mo nang palakihin, kapatid. Pakitapik niya yung katabi mo. Huwag mo nang palakihin. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang kantahin. Huwag mo nang i-drawing. Huwag mo nang i-post. Ano man yung ginagawa ng dyablo sa buhay mo, huwag mo nang i-post. Magpo-post ka na, iniwan mo ako. Ako ang nagtanim. Iba ang umani. Di ba? Ako ang nagbuo.
iba ang kumuha. Di ba yung mga ganong post? Para bang, pag may mga ganyan kang post, para bang nalalaman tuloy na ay broken-hearted yan. Nakaraan, broken-hearted yan. Yung last month, lagi na lang broken-hearted. Lalo kang pagtatawanan ng dyablo. Magsibayad na kayo, mga grabing mga utang-utang. Magbayad naman kayo. Alam mo, pag nagpo-post ka ng ganyan, lalong hindi magbabayad ng utang yan. Kasi sinasabi mo ano man yung ginagawa ng dyablo sa buhay mo, promise po, pwede ba tayo mag-promise sa Panginoon, ano man ang ginagawa ng dyablo sa buhay natin, sip your mouth. Huwag mo na sabihin. Pakisabi sa katabi mo, huwag mo na sabihin yan. Huwag mo na sabihin yan. That's not biblical. Hindi yan biblical. Kundi ang salita ng Diyos nagsasabi, magnify the Lord. Through praise, through worship, through thanksgiving. Ang imamagnify pala natin, Kuya Jomel, Kuya Martin, yung gawa ng Panginoon. Di ba? Kaya kung mahina ka, sabi mo, malakas ako. I am strong in the Lord. Pakisabi po, I am strong in the Lord. Kapag may paghihirap ka, sabi mo, I am blessed because of the Lord. Pakisigaw po, I am blessed. Pakisigaw po, I am victorious. I am loved by God. I am anointed. I am empowered by the Holy Spirit. Yan lagi ang sasabihin mo. At kung nahihirapan ka, as we end, pag parang hindi mo na kaya, tanungin ba yung katabi mo, kaya mo pa ba? Baka nangangalay ka na, gusto mo na umupo, matatapos na to. Pag halimbawa parang nahihirapan ka at hindi mo kaya, sa school, parang nahihirapan ka sa mga requirements, hindi ka makahabol. Pag parang nahihirapan ka sa trabaho, pag nahihirapan ka sa buhay, pag parang hindi mo kaya, ito isigaw mo. Basahin po natin yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yan ang lagi mo sasabihin. Pag sinabi siya, kaya mo ba yan? Yes, kaya ko ito. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yan ang first memory verse na tinuro ko sa mga anak ko. Yan ang pinapamemorize ko sa kanila kasi alam ko na marami silang pagdadaanan sa buhay. Kaya lagi kong pinaparecite yan. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Amen. Ako po, age of 17, nag-start na ako mag-preach ng Word of God. Hindi ko kaya, nangihina ang kalooban ko, nahihiya ako. Pero I have to preach the Word of God at that age, at that time. Paano ko nagawa po yun? Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya mag-preach. Bata pa ako, kulang pa ako sa experience, hindi pa ako tapos sa aking formal study. Pero ang sabi ko sa Panginoon, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Kaya at age of 17, nagpipreach na ako ng Word of God. Amen. I also pray na yung mga kabataan natin, makapag-preach na rin kayo ng Word of God. Alam niyo, pinagpe-pray ko po ang bawat kabataan. Lakasan niyo yung loob niyo. Sabihin niyo, kaya ko to sa tulong at lakas at biyaya ng Panginoon. Amen. The angel of the Lord appeared to Gideon and said, "The Lord is with you, mighty warrior." Judges 6:12. Ang point ko lang, sana makita natin yung sarili natin ayon sa nakikita sa atin ng Diyos. Ang tingin kasi ni Gideon sa sarili niya,
mahina, mababa. Minamaliit niya yung sarili niya. Tapikin mo ulit ng malakas yung katabi mo. Huwag maliitin yung sarili mo. Yugyugin mo pa. Huwag mong maliitin ang sarili mo, kapatid. Hindi maliit. Hindi ka maliit. Huwag mong smallin. Anak ka ng Diyos. Ang sabi po ni Gideon, verse 15, but Gideon said to him, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Minamaliit masyado ni Gideon yung sarili niya. Sabi niya, kami pinakamahirap, ako pinakamahina, ako pinakamaliit. Samantalang ang sabi ng Diyos sa kanya through an angel, mighty warrior. Mighty warrior. Panalangin ko po, makita natin yung sarili natin ayon sa tingin sa atin ng Diyos. Alam mo, tingin sa iyo ng Diyos, pakisabi sa katabi mo, mighty warrior. Mighty warrior. Matatag, mandirigma, nagpapanalo, nagtatagumpay. Chapter 7, 13 to 15 ng Judges, pag binasa niyo po, ang sabi doon, Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he said. A loaf of bread came tumbling into our camp. It knocked over a tent and it fell flat on its side. Sabi doon ng kanyang panaginip. The man said, this can be no other than the sword of Gideon, son of Joash. Kita niyo po, narinig ni Gideon na marites niya yung kanyang mga kalaban, yung kanyang mga kaaway, pinag-uusapan siya, kapatid. Nakapanaginip. At ang sabi po, nung mga nag-uusap, sabi niyo, this can be no other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the entire army of Midian into his hand. Minamalit niya yung sarili niya, pero narinig niya sa kampo ng mga kaaway, kinatatakutan siya. Kinatatakutan. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the Israelites and said, get up. The Lord has given the Midianite army into our hands. Pakisabi po, wow. Matindi ka, kapatid. You are a child of God. Pakisabi sa katabi mo, matindi ka. Sana makita mo yon. Kung maririnig mo lang ang impyerno, kung maririnig mo lang ang kampo ng kadiliman, kung maririnig mo lang ang dyablo at ang kanyang mga kampon, kinatatakutan kanila. Pakihawakan nga ng mahigpit, yung may halong embrace. Huwag mo maliitin yung sarili mo. Hindi mo ba alam, kinatatakutan ka ng kadiliman. Can we say amen to that? Hindi mo ba alam, nanginginig ang kanilang mga tuhod. Amen. Kaya ang kampo ng kadiliman, pag nakikita ka, bigyan niyo ako ng pangalan. Bigyan niyo ako ng pangalan. Pag nakikita ka, Kuya Jomel. Sino pa? Sino pa? Bigyan niyo ako ng pangalan. Pag nakikita ka, Brother Ronnie. Pag nakikita ka, Martin. Brother Rani, pag nakikita ka ng kadiliman, Kuya Andre. Kalalang, can we say amen to that? Gian. Chasak. Brian, malakas ka na. Hallelujah dyan, nak. Hallelujah. Mas malakas. Hallelujah. Pinakamalakas. Hallelujah. Diyos. Hallelujah. Joshua Tandog. Pag nakikita ka ng kaaway, Brother Daniel, Tatay Boyet, pag nakikita tayo ng kaaway, alam niyo po, sabi nila, don't mess up
with Angelo. He is a child of God. He is the child of the Most High God. Huwag mong gagalawin yan. Huwag niyo gagalawin yan. Mga anak ng Diyos yan. Amen. Nanginginig sila. Sana po makita natin kung ano yung tingin ng Diyos sa atin. Na tayo po ay pinalakas niya. Pinagtagumpay niya. Nasa atin ang banal na spirito. Sana, nawa, makita din natin kung paano tayo tinitignan ng ating mga spiritual na kaaway. Kung paano tayo tinitignan ng dyablo at ng kanyang mga kampon. Nangihina sila. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos na taglay mo. Natatakot sila hindi dahil sa itsura natin, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin, sumasama sa atin kahit saan tayo pumunta. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yung may kasamang pagtalon. Hallelujah! Pag tumatalon ka, para kang nagwawagi. Tama po ba? Nag-champion ka, nagtataas ka ng kamay. Pwede pa, minsan pa para kay Lord, nakataas yung kamay. Tumatalon at sumisigaw ng papuri. Hallelujah! Praise the Lord!